Because of a Bible verse, that's Jeremiah 29:11. May plano ang Diyos para sa ating lahat. Ang plano niya is magkaroon tayo ng maunlad na pamumuhay at ayaw niya tayong mahirapan at nagugutom. At sinabi niya na ang nais niya is tayo ay magkaroon ng pag-asa, punong-puno ng pag-asa at darating din ang magandang kinabukasan. With this Bible verse ay binase ko ang aking misyon. Ang misyon ko ay magbigay ng katotohanan dito sa Bible verse na to na totoo na may plano ang Diyos. Pero yung plano niya yun, mayroong budget, mayroong pondo. Hindi niya tayo iniwan ng wala. At ang pondong yun ay tinatawag na congressional funds. Ang district congressional funds na to ay usually kasi more on sa road projects. Ang mission ko ay yung buong district funds ay may bigay sa tao. Ang buong, siguro sa 2025, that will be 160 million pesos. So instead sa road projects, give it to the people. And this, the programs will be in accordance to what the Bible says, which is para mapaunlad ang buhay ng tao. Paano kung give it to the people? Ayuda po ba yun? Cash? No, it's more of with an objective. The objective is magbigay ng paunlarin ang buhay ng tao, and that would be education, TESDA, ALS, and pangkabuhayan. So it is a long term. Ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan, hindi magic. It is a long term thing, pinaghihirapan. So from sa scholarship, that will be first year hanggang sa mag-graduate siya ng fourth year or fifth year, depending on the course, hanggang board exams. Ganon. And yun ang ating ang nais natin is to make it, to institutionalize the policy. Again, for the 4th District of Manila, ay maraming mga mahihirap doon at maraming nagugutom. And I seek the kind permission of the President to allow me to utilize it for the whole Congressional District funds for the people of Sampaloc, Manila. Dahil sa Sampaloc, Manila, punong-puno na po kami ng maayos na kalsada. At ang problema namin doon is more on sa kahirapan at kagutuman. And para sa amin, mas mabuti pang, mas mahalaga sa amin ang tao kaysa sa kalsada.